Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga naglagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga mudaig sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan. Siro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, mualagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mubatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup huyang sa kinabag-an alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminawon sa mga hingtungdan, apan kakutluan o mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katuhan. Kay kung walay musod di sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang hustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan na walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mula ba nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuod, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampuhis gutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Mayong udto kaninyong tanan, may udto, welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Daga na butag mga butang iskutanan karon diri sa atong tulumanon sa second edition diri sa atong tulumanon. Dagan tag iskutanan sa atong tulumanon sa second edition sa atong tulumanon, redundant. Second edition sa Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Kumusta kamo mga suki natong tigpaminawan sa mga nagkadayang dapit diri sa atong provinsyas Bukidnon kutob sa maabot sa atong broadcast. Maginautang naamo sa Kapiskes panglawas nini mga orasa sa kaudtuhon. Unya katong kamulo pang paniudto, paspasin ang inyong mga gipang luto diha o niya katong kuan pa nabisi pas pagpangluto. Pero katunaan na silang tagsatagsa ka mga talad kananan,
Bakos gina mga radyo ninyo para tinaw madungog ang atong programa. Para di mo maperisyo sa inyong, di mo maisturbo ba. Tanang dapit sa probinsya sa Bukidnon, maayong udto. Gikan dito sa Manolo Fortits, Lahos Nas, Damulog. Ang lalawigan sa Bukidnon, gilangkuban sa 20 ka munisipyo duha ka syudad. 464 ka mga barangays. Mao ni naglangkob sa atong lalawigan sa Bukidnon. Kasilingan ng probinsya usab, Lanao del Sur, Cotabato area, Davao area, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, uban pa mga dapit maabot sa atong broadcast. Tibuok kalibutan nga naminaw sa atong programa, ginamit usab ang atong social media account. Duha ka mga kinini ang social media nga pwede makita ninyo kining atong tulumanon. Kay live mapunta sa YouTube. Live ta sa YouTube sa Paka Page Channel. Live usab ta sa Facebook. Sa duha na to ka mga Facebook pages. Ang Jis Vicente Paka Page 1 Programs and Vlogs. O ang atong Jis Vicente Paka Page 2 and Vlogs. Live po ta diha sa personal account nako, ang Jis Vicenting account. O dito po sa account ni Abdul Salam. Perting naghanas katabang sa social media. Aron madunggan sa katawhan kining atong programa. Doon natay 5 ang nagtabang, no? Usa ka YouTube channel, Paka Page channel, og 4 sa Facebook. Gibali duha ka mga social media platforms kining atong programa nga madungog. Facebook ug YouTube. Live po ta sa Radyo Mano-Mano diha sa Valencia City. 99.1 sa dial sa inyong mga radyo. Og sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa usab sa Radyo Mano-Mano, gipanguluhan sa tag-iya si Mano-Mano numero 1 Parire Centillas, kan board member sa atong lalawigan sa Bukidnon, uban usab sa pag-abag ni Mano-Mano numero 13 kogihan nga konsehal sa siyudad sa Valencia, kasamtangang konsehal sa siyudad sa Valencia, ang program director. Mga kauban po nato sa technical department, sila si Mano-Mano G-Boy Corsiles Centillas, Mano-Mano G.R. Bustamante, og si Mano-Mano Giovanni Hilig, Gito Hilig. Og dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Ini si Jess Vicente. At your service, wherever you are. Hoy, dapiton mo na mo. Dire sa ato pagpanaguban sa Tulumanon, Paka, paminawa apil kamaturan ako na second edition. Katong gusto mo participate sa atong Tulumanon, pwede pambit mo, makapadangat mo sa inyong mga reaksyon diha sa atong social media account, diha sa Facebook o sa YouTube ba. Pwede po mo, kung naara mo sa radyo na minaw, mo participate sa atong programa, pwede kayo ginamit ang atong hotline number 0906-688-2125 0906-688-2125. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna, Paka,
Paka! Duhak hugna gyapon ning atong programa. Ang unang hugna mga balita adili. Ang unang hugna mao na siya ang mga balita no, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Nara. Kon ang title ani padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga kalambuan nga atong ipadangat nga na kaninyo kalihukan sa atong gobernador kasamtangan karon, Governor Rogelio O'Neil Roque. Iyang mga programa, proyekto, pag-uban pa niyang mga kalihukang opisyal. May kalambigitan sa iyang pagkagobernador sa Bukidnon. O ato pa na yung i-update na rin sa atong tulumanon ang mga kalihukan sa atong kongresista sa 4th District. Atong congressman sa 4th District, pinagi ng Congresswoman Larny Roque. Mga balawd nun, ngayon na panday, mga programa usab og mga proyekto. Maunay atong i-update, no? I-update usab diha sa 4th District sa atong lalawigan. Samtang ang atong second round, ikaduhang hugna sa programa, mauna na siya ang mga balita, isyo, komentaryo. Idalit ka ninyo, gikan diri sa atong Radio Paka Studio, lahos diha sa Radio Mano-Mano. Ano ito sa atong first round? Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor O'Neil Roque. Diha sa mga programa o proyekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Sa makausapa, maayong udto ninyong tanan. Niyata sa atong first round, unang hugna sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ako na, diri sa atong second edition. Mga informasyon nga atong pagkakutloon gikan sa atong lalawigan sa Bukidnon, mga kalihukan sa atong gobernador nga ngayan natong masayran, ang ngayan ninyong masayran, mga katawhan sa Bukidnon, ang tinod na gyud nga serbisyo nga mahatag o gihatag ni Governor Roque sa katawhan. 22 ka mga kanhi rebelde. Kani rebelde ha, para di kayo mahalata, FRs. Unsa man ning FRs, former rebels. Gipaubos kini sa fourth batch sa deradicalization or deradicalization and reintegration program. Ano siya ang deradicalization and reintegration program. DIRAD, no? DIRAD? Mo ba ne? Sa lalawigan sa Bukidnon, gipaubos sa 4th batch sa provincial government, 22 kini ka mga rebelde. Aron di kay mahalata, inon talang friends rescued. Friends rescued. Kung atong klarohon, binasayon, mga dating rebelde. Human gilusad ang pagbukas nini ni atong Mayo 15, 2026 dito sa Balayta, Kalinaw. Gilangkuban ang maong kadaghanon sa 6 ka mga babae o 16 ka mga lalaki. Ang maong gidaghanon kinsa mo paubos sa programa sulod sa 2 ka buwan. Uy, dugay-dugay sa din ilang program, no? Tudluan ni sila ginsakto. 2 ka buwan. I-undergo lagi sa kuan kay nagitawag nga deradicalization o reintegration. Mao 2 ka buwan gyud ang kuan ani kadugayon.
ang maong programa naglangkob sa mauna ni psychological, spiritual, moral, ideological og physical aspects. Gawas nini ang pag-asikaso kanila nga makapahimulos sa social services o livelihood trainings. Gi-plaster na usab ang mga benefits nga natagana para kanila gikan kini sa provincial ug national government. Gipasayon sa provincial eclipse nga gilangkuban sa provincial government sa Bukidnon pinagi ni Governor O'Neil Roque. DILG Bukidnon, 403rd Brigade Philippine Army, Bukidnon Police Provincial Office, PSWDO o focal person gikan sa Provincial Legal Office. Apil na usab sa Civil Society Organization uban sa hugtanon nga pag-abag usab sa Central Mindanao University, Mountain View College og sa operating units sa Armed Forces of the Philippines og Philippine National Police nga niya sa atong provinsyas Bukidnon. Tudloan ni sila og insakto, no? Ang itudlo kanila atol niya sa deradicalization mao kining psychological, spiritual, tudloan sa about sa Ginoo. O niya dayon moral. Kining moral aspect og ideological. Mao ba ni siya nga kwan? Lahi mo po itong ecological, no? Kaysa environment man to. Kining ideological about sa mga idea, no? O kapil na usab sa physical aspects. Mo ni ipang tudlo aning nasangpit nga kanhi mga rebelde. Gitawag kini siya sa FR. Tawag kini sila nga FR. In English na lang para dili kayo pangit paminawon. Former rebels. Kay mo ingon gud tao kanang dati mga rebelde murag kuan ra kay, no? Kanang si tawag ani murag sarcastic ba? Sarcastic rin kayong paminawon? Duha ka buwan na sila hang edukahon. Duha ka bulan. Kinalan nga matanom silang hunahuna o unsay mga maayo para sa ila pang ugma. Human sila na under sa leftist nga mga grupo. Human sila na dani sa grupo nining mga kongresistang leftist. Nahibaw naman siguro, nahibaw naman tayo mo kinsa din mga tawhan na. Diba? Si Lasala King watching from Lumbo, Valencia City. Si Bugi Malinda, Sir Jess, minaw na po mi sa imong tulumanon dire sa Sugod. Akong i-greet sila si Alcocer og Elma, si Agbalog. Ang nag-greet si Franklin Agbalog. Thanks sa pagbasa. Sige, salamat ni mo diya, Bugi Malinda. Sa Pikas Bahin, pag ano pa report na to, no? Doon report si Fredilyn Ragandang. Sorry. Doon report si Fredilyn Ragandang. Bahin atong deradicalization. Kato sa mga rebel returnees ba? Kining deradicalization o integration program. Duha ka buwan i-undergo sila sa pagtudlo
So doon ay report ani si Fredelin Ragandang. May nang paminaw na to niyang report kay Kenneth Fredelin muna siya ang kaabag sa atong gobernador diha sa mga informasyon. Muna siya ang tig voice out sa mga lakaw sa atong gobernador, official nga mga lakaw. Naagi na siya basta doon ay official nga mga lakaw si Governor Roque sama sa mga project, mga pagpa-develop sa mga nasugdan nga mga programa, coffee production sa Bukidnon uban pa. So niya karon si Fredelin Ragandang atong paminahon sa iyang report. Sama ni tandog ni dali lang ha. And reintegration program. Ay. Sa ngalan sa atong Otro. Bera. 22 ka mga friends rescued ang ipaubo sa 4th batch dinhi sa Balay Takalinaw alang sa deradicalization and reintegration program. sa ngalan sa atong Gobernador Honorable Rogelio Neil P. Roque uban sa Provincial Government of Bukidnon among mainiton nga ayaw padawat kaninyong tanan. Alipayon kami nga karon Mayo 15, 2026. May gayon ang launching diri sa Balay Takalinaw sa ikaupat nga batch sa localized deradicalization program. Mangutana mo nga no ikaupat kay ang una, ikaduha ug ikatulo nagmalampuson tanan. Gipaubo sa 4th batch deradicalization and reintegration program sa Provincial Government of Bukidnon ang 22 ka friends rescued human gilusad ang pagbukas ni ini Mayo 15, 2026 sa Balay Takalinaw. Akong kuda sa Bukidlin. Usa ko ka PI, political instructor sa forensics. Panahon pa ni Nunong hangtod kay War. Ang kinabuhi nako didto ma'am kung paano ko na-recruit sa CPP, NP, NDF sa cellphone. Dapat mo eskwela punta na ko og kanang high school. Igo na ko nakagraduate og elementary. Isa ko ka political instructor ma'am. Dayon diri ko galihok sa Saldab Pantaron ang among area. Gilangkuban sa 6 ka mga babae o 16 ka mga lalaki ang maong gidaghanon kinsa mo paubo sa programa sulod sa 2 ka bulan. Kani balay ni sa Kalinaw nga ngalan gyud. Pinasahi gid siya ngalan para ma-feel ninyo, mabati ninyo nga kalinaw atong tuyo dinhi. Ang programa maglangkob sa psychosocial, spiritual, moral, ideological ug physical aspects. Naay gihatag nga mandato ang national government pinaagi sa atong Executive Order 70 ending the local communist armed conflict nga ang tanang mga local government units nga duna pay mga rebelde ihikayaton sila nga mag-surrender o ipailalom sa usa ka deradicalization process. Ang DERAD usa sa mga pinaka-importante nga parte sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Mani kong gisaad kaninyo tanan atong mga kaigsunan gahani katong mga tuwa pa sa bukid nga dili kayud kamo pasagdan sa atong gobyerno. Ang inyong presensya nagpakita sa inyong kaisog. Police ni Gusto police. ninyong mabago inyong Katugan ng military. kinabuhi. Ang tod kanus ani nga programa no among suportahan ang atong panggobyerno kay maura gid ang isa sa mga maayong pamaagi na atong makabuot ang tunhay nga kalinaw. Ang tanan nga mga butang may solusyon sa kalinaw at ubang sa pag-iya sa Ginoo. Gawas ni ini ang pag-asikaso kanila nga maka-avail sa social services ug livelihood trainings. Giplastar na usab ang mga benefits nga nakatagana para nila gikan sa provincial ug national government. Kini gipasayon sa Provincial ICLIP Committee. Okay. Moto ang report ni Fredelin Ragandang
ang usa sa mga reporter diha sa Provincial Information Office sa may Kapitolyo Provincial diri sa atong lalawigan. Deradicalization. I-undergo ang nasangpit nga mga rebelde. Sa akong tanaw bitaw, dili naman kay problema karon ang mga rebelde. Ang naguna nga problema karon sa Pilipinas, politika. Muna klaro. Nagkagubot ang Pilipinas karon dili sa ginerahay sa mga rebelde. Nagkagubot ang Pilipinas karon sa politika. Dapat kung doon na tuliron sa mga sundalo kini mga politiko. Unsaon man pod puweras maayo lang ha, puweras sa maayo. Naaman po'y mga head sa atong armadong kusog nga magpahikot si ilong. Maungawa kita kalinaw. Kagubot sa politika karon ang nagharis Pilipinas sa dili sa mga rebuilding NPA. Sayang ang mga pagpanikamot sa atong kasunduluhan ko pulisan. Pagsumpo ani mga rebelde. Ang problema karon tora mas Malacañang. Toras Malacañang ang problema karon. Kanang ilang gipangita nga mga rebelde, ang ilang mga frontline tos kongreso. Militar mismo ang gabulgar ngano di man na tinuoros militar. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Samtang sa pikas bahin pagpalig-on sa kining Provincial Development and Physical Framework Plan sa lalawigan sa Bukidnon gihingusgan alang kini sa 2026-2031. Kumbaga 5 years development plan. Pinagi kini sa 4 ka adlaw nga strategic planning workshop nga gipasigudahan sa Provincial Planning and Development Office. Nato na kalabay nga Mayo 11 ngadto 14 2026 sa usas mga dapit sa siyudad sa Balay. Pinagis partisipasyon sa provincial, city, municipal stakeholders, planners, sectoral representative o partner agencies. Gisusi o gitumbok ang mga major provincial development challenges and priorities aron masiguro nga matubag ang isyu and concerns sa agrikultura, edukasyon, maayong panglawas o guban pa, ingon man ang maayong pagplano sa paggamit sa yuta. Ang Provincial Development Provincial Development and Physical Framework, manigitawag nga PDF program, maoy mamahimong giya o direksyon alang kini sa mas hanay o epektibong implementasyon sa mga programa sa gobyerno sud sa 5 ka tuig gikan karon. Donay mensahe diri si Governor Roque, mo ba ni? Adili. Gihimo kini niya Mayo 11 hangtod 14. Amora man. Walay ko walay message ang atong gobernador. Pero usa siya sa nagpasiugdan ini. Aron nga hisgutan ang framework. Pinag-usab sa partisipasyon sa provincial, city, municipal stakeholders, planners, sectoral representatives
og mga partner agencies o gitumbok ang mga major provincial development challenges and priorities aron masiguro nga matubag ang issues and concerns sama sa agrikultura nga isyu o edukasyon, apil na pod sa health ning sa maayong panglawas, no? Apil na po niya na ang sa maayong panglawas, health o guban pa. Ingon man ang mga pagplano sa paggamit sa yuta, mo ni ang ilang gituki atol sa maong kalihukan. Pitsa 11 hangtod sa 14 kini gipahigayon sa usas mga dapit sa syudad sa Malaybalay. Padayon ta sa atong pagpanaguban diri sa atong tulumanon, Paka paminawa apil kamatuoran ang kuna. Fourth batch sa launching ceremony sa deradicalization and reintegration program. Ato mga rebel returnees, kanhi mga rebelde. Gipahigayon na usab ang hatod serbisyo caravan sa probinsya sa Bukidnon atong Mayo 14, 2026. Usa kini sa mga programa nga gingusgan ni Governor Onil Roque paghatag og kahigayonan ngadto sa mga dapit nga lisod maka anha sa mga sentro aron lang sa pag-avail sa serbisyo sa gobyerno. Kadto mga dapit nga naa sa lagyo nga mga barangay. 10 centavos ang plite para langit. Ay! Hatod serbisyo. Pag dito nila gihimo sa barangay Kalugmanan, Manolo Fortins, Bukidnon sa milabay nga Mayo 14, 2026. Sa barangay Kalugmanan, ha? Sa Manolo Fortins, Bukidnon, lipay mga tao dito, daghang kayang nakuangyo, nakapahimos. Mga bata o tigulang, ipang tuli. Kuya, no, apil tiguwang. Ay! Mga na-check up nga mga masakiton, natagag tambal, natagag lega, napoy na nga tagaag legal nga serbisyo sa Provincial Legal Office. Doon na po'y nakakuha sa ilang mga kopya sa birth certificate or marriage certificate. Kinaaman po ang kuan kining NSO, dili NSO, kuan na karon PSA, Philippine Statistics Authority. Napod ang peso na ang PNP, ang Army, muna sila nag-lead sa tuli-tuli. Ay! Pagtupi. Pagtupi, no? Nanupi po ni sila. Naapod ang tag-LTO. Mga bata-bata ni Kuan. Mga bata-bata ni Tayong Gukong, ang head sa LTO. Tuapod ni Uban. Ito Mayo 14. So daghan ang nalipay nga mga lumulupyo sa barangay Kalugmanan, Manolo Fortins, Bukidnon. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka! 2026 Milpay Pro Evaluation sa LGU Maramag, LGU Cabanglasan o LGU San Fernando. Gihimo po ni atong Mayo 12
hangtod sa 14. Sa mo ni ang mga kalihukan sab sa atong provincial government sa Bukidnon. Sa pikas bahin contingency plan on petroleum and energy crisis aprobado na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Aprobado na. Aha. Giaprobahan o giadaptar sa Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Council ang contingency plan nga gimugna sa Provincial Task Force on Petroleum Energy Resilience, Provincial Task Force on Petroleum Energy Resiliency, ini gitawag nga PTF-PER, nga mamahimong bayaan or gabayan, mamahimong gabayan sa topam support sa ang probinsya sa paghimo og mga lakang batok sa epekto sa taas nga presyos petroleum. Atol kini sa kipaygayon nga second PDRRMC quarter meeting sa milabay nga Mayo 14, 2026 diha sa may Kamulan Park sa likod sa Kapitolyo Provincial dire sa atong lalawigan o sa siyudad sa Balay in particular. Ang mga kalihukan girepresentahan kini or girepresentar no sa mga kalihukan ang outlook og update sa mga nagkadaiyang sektor. Apil na nini ang climate og pag-asa El Nino outlook, power supply status, electric utilities sa Bukidnon, inflation trends nga may kalabutan sa fuel og energy, water supply, outlook sa mga water district, pinakabag-ong irrigation outlook sa National Irrigation Administration, ingon man ang kahimtang sa watershed rehabilitation efforts o mga insidente sa sunog sa kalasangan. Samtang ang maong contingency plan ipasa usab ngadto sa Sangguniang Panlalawigan alang kini sa dugang pagtagad og angayang legislative action. Sa aprobado na kuno sa Provincial Risk Reduction and Management Council, PDRRMC, ang nahisgutan nga Provincial Disaster or ang pag-adaptar no sa gingon nga contingency plan. Padayon ta sa atong pagpanaguban dire sa atong tulumanon paka paminawa apil ka matuoran ako na. Ninituura anita mag-update sa 4th District sa atong lalawigan. Mga kalihukan sa atong kongresista, pinagi ni Congresswoman Larny Roque, dagan sa mga proyekto nga iyang gikabobo o apil na usab ang mga balod nun ngayang naduso dito sa Congress katong 19 ka mga balod nun ngayang naduso iya kining giduso niadto ng kalabay nga July atol gyud sa pagbukas ika 20th Congress. Doon na si mensahe direbet, today my heart is full as I reflect on the many blessings of motherhood. I want to express my deepest thanks to my husband, Governor O'Neil Roque, for the beautiful flowers and for always making me feel appreciated, knowing how much you value my role as the mother of our 3 children. Truly means the world to me. While this year's celebration feels different as I carry the memory of my own mother in my heart, I am incredibly grateful for my mother-in-law, Mama Evelyn. Thank you for being my remaining mother figure and for the love and strength
you continue to share with our family. So, all the wonderful mothers, grandmothers, and mother figures across Bukidnon, Happy Mother's Day. Your grace and selfless commitment are the foundation of our community. Today, we honor your dedication, your sacrifices, and the boundless love you give every day. May you all have a blessed and beautiful day. Mensahe din ni Congresswoman Larny Roque, isip siya babae, sa Mother's Day. Ting Mother's Day man din ng Mayo. Ang buwan sa Mayo, ting Mother's Day. Walay specific na pizza basta kay Domingo, magka-timings Domingo. Mother's Day na. Nagsugod ang Mother's Day, pizza 3 sa Mayo, pizza 10, o pizza 17. Naa pa, pang last katuwa na ka-celebrate sa Bilabay nga mga Domingo, aning buwan sa Mayo. Or sa bulan sa Mayo. Sa buwan sa Mayo, katuwa pa na ka-celebrate na hangtod pa lis 24. Mama naman siguro kay Hunyo naman karon, di ba? Ay! Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Padayon ta sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Dugang pa nga mga kalihukan ni Congresswoman Larny Roque. Kini mga balod nun di ay nga iyang gi dusot dito sa Kongreso. Pero sa dili pa nining tanan, okay. So sa may aging kaamulan katong mga kalihukan ngayong gihimusab, personal niyang gidelikatan ang kaamulan area. Mga balod nun ngayon naduso, labi na gyud kining pagtukod og mga barangay high schools, hapit na. Galing lang karong panahon na kay nabisi ang Kongreso or nabisi sa milabay nga mga buwan ang Kongreso sa pag-finalize sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Mao nga napinding in town ang mga proposed bills. Dili lang kang Congresswoman Larny Roque, apil na sa ubang mga kongresista. Pending kay nabisi kining majority sa mga kongresista sa pagpreparar final sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. O niya, nagmalampuso naman na sila, na-impeach naman nila si Vice President Sara Duterte sa Congress, gani sa lalawigan sa Bukidnon. The only ragyod nga kongresista nga wa mabutar og yes sa impeachment, no ang iyang gibutar. Mao ang atong kongresista sa 4th District, Honorable Congresswoman Larny Roque. Muna nga daghay na lipay nga katawhan sa Bukidnon sa no nga pagboto sa no ni Congresswoman Larny Roque. Ang ubang katawhan sa Bukidnon wala malipay niining mga kaubanan ni Congresswoman Larny Roque nga mga kongresistas Bukidnon. Kay daghang mga alibay ba? Daghang kay mga alibay. Alibay ba nang mag-abstain? Kamo kuno sa inyong paminaw. Sa inyong tanaw, ka na mag-abstain, alibay ba na? Posible, doon ay alibay, nagpaluyo. Nag-abstain ko kay na ako'y gibuhat. Nag-abstain ko kay mauni-mauna. Nga ni atong panahon na importante yung kayong ilang boto alang sa katawhan. Mabotar sila sa yes. Importante po nga ang yes o no, importante na tanan nga
imo nang pilian. Yes or no ra imong pilian, dili abstain. Wa may appeal ng abstain. Sa mga boto-boto nga ingon ana, duha ra gyud pilian nimo, yes or no ra. Kanang abstain wa na apila. Sa ato pa, kung mag-abstain ka, wa kay kwenta. Wala kay kwenta sa yes, wala po kay kwenta sa no. Sayang ang imong pagkakongresista. Palusot na rin kag mga alibay. Pero ang atong kongresista sa 4th District, in the person of Congresswoman Larry Roque, gigamit yun niya ang iyang pagkakongresista. Careful. Renag payong. Ako na lang dalaw niya. Basi, dalan-dalan, basi magulan. Walay ulan. Sige. Iyag yung gigamit ang iyang pagkakongresista, ang iyang pagkapinili sa katawhan. Importante magugipabot na to sa mga tao nga mo pili ka ba? Sa yes or sa no ka ba? Monay, gipabot sa imong mga botante, sa mga tao nga nagsuporta nimo. Yes or no ray gipabot sa mga tao, way labot ng abstain. Abstain ka, na nagpasumangil. Mao nga, ang atong congresswoman sa 4th District, daghang gyud ni bilib nga mga katawhan. Usa po na nga gikalipay ni Congresswoman Larry Roque ang pag-abiba sa katawhan sa iyang desisyon nga gihimo. May tungod ni ining impeachment complaint kang Vice President Sara Duterte. Bisan tuod og 25 ra sila kabuok, at least gipakita nila sa katawhan sa ilang mga konstituent nga sila na wa sila magkalimanga. Nga sila na wa sila magtago. Og saludo ang mga katawhan sa 25 ka mga kongresista. Usan ini si Congresswoman Larry Roque. Lalimang ka sa tibuok Northern Mindanao, Region 10, the only nga nagbutar sa no sa impeachment, maulang si Congresswoman Larry Roque, 4th District, Bukidnon. Daghan ang nalipay sa Northern Mindanao. Nga naman, daghan nalipay. Kaya dili kalimod, mas daghan ang mga supporters dere sa mga Duterte ikumparar sa mga Marcos. More prangkahan. Mga daghan nagawas ng mga opinion sa uban na kini siguro ang nag-absent basit na nalaw ni sila. Alang kanako, di po ko maka-direkta og sulti ana. Ang ako lang ikasulti, clever sila. Murag boxing ba? Likay para di kami gusto mo. May kala din lang sa tataman sa atong first round sa programang Paka Paminawa Apil Kamatuuran ng Kuna. Anita sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Haka! Sa makausapa, maayong hapon ninyong tanan. Niyata sa atong second round, ikaduhang ugna sa programang Paka Paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. O kining atong second round, gidalit kaninyo gikan diris atong Radyo Paka Studio, lahos sa istasyon sa Radyo Mano-Mano. Diha sa siyudad sa Valencia, 99.3 sa dial sino mga radyo. O kining atong second round, gidalit usab kaninyo ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric og Connie Federsen nga nakabase dito sa
Amerika. Anita sa mga informasyon sa man eh. Yan yung rally-rally, no? Sige, rally-rally. Uy, katong gipusil di diya sa Maramag. Looy sa katong babae ba? Diha ni sa Maramag ni Tabo, ang babae, naghinlo lang sa ilang tangkal sa baboy ba? Naghinlo nagtangkal sa baboy? So, sino sa may Tabo, ang kalitra mang giduulan sa kilir. Pusil og kalit. Patay in town ang nasangpit nga babae. Dito na sa ospital na siya namatay. Nakaangkon og samad pinusilan sa lawas ba? Una sa ito nasaran, adunay person of interest ang kapulisan sa Maramag sa maong panghitabo. Kung minumduman, nahitabo ni atong Mayo 16 sa gabi sa may Purok 6 San Roque, Maramag, Bukidnon. Padayon nga gingusgan sa kapulisan aron masulbad kining nasangpit nga panghitabo. Nagatiman ra siyang babuyan ha. Ang posible personal interest ang hinungdan sa pagpamusil. Initial pa ni nga informasyon sa kapulisan sa Maramag. Ni ano yung mga kuan lagi, mga pangitabo nga kuan no? Di lang damhon ba? Kini mga patay nga mga panghitabo sa atong palibot. Yanor kayo nga mopatay ang tao karon sa iyang isikataw. Maragway kahadlukan ba? Way kahadlukan. Way giilang balaod. Mamusil balik kag nakigiilang balaod. So wala kay giilang balaod. Labi pag yun, kung ang imong negosyo maulang ang pagpamatay tao. Nabay ko na. Kini mga herd killer, ang ilang negosyo, ang ilang panginabuhian na mamatay lang tao. Mo ni panginabuhian ng mga herd killer. Mapatay og tao para doon na sila ipakaon sa ilang pamilya. Grabe, no? Mapatay silang tao para ang ilang pamilya, ang ilang mga anak, matreat nila dito sa Jollibee, dito sa McDonald, masuroy nila sa Robinson ang ilang pamilya, mapatay sila tao. Kay mo man trabaho ang mga hard killer. Mapatay aron mabuhi. Kulbasan, no? Ang punerarya lahi pod. Nabuhi sa patay. Ang punerarya, di ba? Nabuhi sa patay. Huwag patay, patay sa punerarya. Ang kinay mga hard killer, mupatay sa sila, ay mabuhi. Mupatay sa, dili patay daan, mupatay sa sila para mabuhi. Dagkong sapi man ang bugti ana. O na kanang ilang makwarta, mo na nila ipalit og bugas ganto silang pamilya, sus Ginoo ko. Di ba kana sila konsensihan ba? Nga kana gipalit nila bugas para silang pamilya, gipahapi-hapi nila silang pamilya atong mga mall, palitan nila Jollibee, uban pa diha nga kining mga pagkaon nga lamian gikan
sa suhol sa tawo nga ilang gipatay. Ngilngig kayo ba kung imong kuanon bitaw? Kung imong yung kutihan sa pagsubay. Pero kini sila, wala naman ni sila mga espiritu. Wala na ni sila konsensya. Importante nga makapatay para mabuhi. Okay. Samtang sa pikas bahin, uban pang mga informasyon nga itong tagas pagtaga dira sa atong magpanaguban ining hapuna sa atong second round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Anita sa talagsahon ra sa ding balita, doon ay usa ka bata ba? Grabe ni. Usa ka bata na tusok ang iyang dughan sa kabilya. Kay, ngilngig ka ba sa kay ba? Kabilya nakatusok sa iyang dughan. Dito na natapos Barangay Bunbon, Cagayan de Oro. Niadtong buntag sa adlaw nga Lunes, pitsa 18 sa bulan sa Mayo 2026. Gikabot ya gikan sa or sumala pa sa informasyon gikan kuno naligo kining biktima nigsaka sa ikaduhang andana silang balay aron unta sa pag-ilis. Nisaka siya dito sa second floor sa ilang gi-construct pa nga balay ha. Kamulo na construction na iyang balay, ilang balay. Kamulo gi-develop ang ilang balay ba? Dakong kakurat sa mga kabanay sa nasangpit nga biktima, labi pa sa mga kinikanan o mga igsuon, nga nakita na lang ang maong bata nga ana-ana sa ubos nga bahin sa ilang balay o nagkadugo na nga natuslok sa kabilya ang dughan. Kay! Grabe kang ngilngig. Gito ang posible nahulog kuno ning bataa mao hinungdan nga natusok ang iyang dughan sa kabilya nga hait. So dito sa second floor posible nahagbong dito nakaigo yung dughan sa hait nga kabilya mo na mitarok sa iyang dughan. Sus! Gidali kini pagdala sa Balay Tambalanan, Northern Mindanao Medical Centers, Cagayan de Oro. Og nakigbugno kini sa kamatayon. Og yatiman pa ni sa mga mananambal. Gipailalom sa X-ray examination ang biktima aron masiguro ang hustong kahimtang sa kabilya nga nakatusok sa iyang dughan og aron luwas kining mahulbot sa mga doktor. Awa din ni hulbuta ang kabilya, gigabas na ito dito sa ilalom. Kung asa napitan nakaigo ang kabilya, kaya naaman ni sa construct nga portion silang balay, sa ito panaapan ni sa halublak. So giputultol sa halublak napit, aron lang madala ang kabilya, pagdas bata dito sa ospital. Sus, grabe no? Ngilingig kayo nahitabo buhi rang bata. Swertihan pag yun. May gani, may igong kasing-kasing ani na siguro ni tuo. Posible tuo ni wala igong kasing-kasing ba? Pero wapag yung kideklarar sa mga doktor ang stable nga sitwasyon ani bata kay ila pang operahan kuhaon ang kabilya. Mo gani ila gipagi og X-ray. Gipaagi nila og X-ray machine. Examination aron masuta kung dapitan nakaigo ang kabilya, wala ba dito sa baga, wala ba dito sa atay,
Sigurado nga wa gyud is kasing-kasing. Kay wa man may timano. Kay kung sa kasing-kasing panigo kini maong kabilya, ay timano yung tao, oy. Liman ka, matusok ka o niya ang imong kasing-kasing mo maigo. Patay yung tao, ana. Insigida. So, kini, gisuta pa kung asa napitan na kaigo ang hait sa kabilya. Sa iyabang baga, iyabang atay, o guban pang organ, sod sa iyang dughan. Okay, dughan man na igo. Grabe, oh. Asa tuo gini ay, na-picture dire. Sus. Mura gidunggab og expect ba? Oh, nadala-dala gyud ang kabilya sa ospital. Isugon sa ning bataa ba? Isugon sa ning bataa. Sa tuo nga bahin sa dughan. Makita ning kabilya. Grabe. So layo ran kasing-kasing ani. Pastilan Ginoo ko. Ngilingig nga hitabo. Ma-imagine na to ba? Istorya lang daan. Sa balita lang daan, ma-imagine na to nga 5 ka tuslokog kabilya ng dughan nimo. Wala tuyo ang tuslok. Nili na hagbong dito na kaigos kabilya. Pastilan. So dili ka kumpiyansahan ha. Nang iunana na yung mga construction sa balay, umahay mo pilo kabilya. Kada mga tumoy sa kabilya ba? Kini sa mga panday, dapat kini mga panday, mga mason, alerto po mo sa inyong mga trabaho. O kamulo pa mo ka-construct niya, pilua. Piluan ng kabilya. Ayaw na pasagde nga, mo straight na siya. Kaya kung napilo ni kabilya, walay problema. Di na masamad ng bataa. Straight mang kabilya, murag na igos pa na ang dughan. Pastilan. Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dito sa itong pagpinaguban sa tulumanon. Pagka paminaw ang kamatuoran. Ang guna, ang tod sa sunod gayon sa mga taglag samang istasyon. Oy, bye-bye, 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 bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon. Paka! Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka! Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.